Welcome to Donmar TV News Channel. Sa lumabas na 2022 National Election Tracker Survey ng Public Coast Asia Incorporated, nakakuha ng pinakamataas na vote preference ang tambalang BBM Sara. Matatanda ng tambalang BBM Sara din ang namayagpag sa pinakabagong Pulse Asia Survey at SWS Survey na lumabas kamakailan. Sa Public Coast Asia Survey na lumabas kahapon, nakakuha si BBM ng 52.27% na voter preference habang 22.33% lang ang nakuha ng kasunod nito na si Vice President Leni Robredo. Pumangatlo naman sa survey si Isko Moreno Domagoso na nakakuha ng 8.87%. Si Senator Ping Lacson ay nasa pang-apat na pwesto na nakakuha ng 3.27% at sumunod naman sa kanya si Manny Pacquiao na may 2.67 vote preference sa survey. Sa VP race naman, 53.53% ang nakuha ng first placer na si Inday Sara, na sinundan naman ni Senator Kiko Pangilinan na nakakuha lamang ng 13.67%. Si Willie Ong ang third placer na nakakuha ng 12.60% at hindi malayo sa nakuhang 9.20% ni Senate President Tito Soto III na nasa ika-4 na pwesto sa naturang survey. Ginawa ang pahayag National Election Tracker Survey mula February 11 hanggang February 16 ng kasalukuyang taon sa 1,500 na mga registered voter. Vice presidential candidate Sara Duterte was warmly welcomed by supporters in Batangas. The Davao local chief executive said that she and her running mate want to cover as much ground as they can. That's the reason why they are not often seen together. Vice presidential candidate Davao City Mayor Inday Sara Duterte was warmly welcomed in Batangas City as she spearheaded the inauguration of the Kislap local chapter or kay Inday Sara lilipad ang Pilipinas Batangas headquarters. Likewise, Mayor Sara also had a meet and greet event with Batangueños where she was officially endorsed by Batangas Governor Hermelando Mandanas as well as her election teammate presidential candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. During the program, some senatorial candidates of the BBM Sara unit team not only presented their platforms but also their talents, like Attorney Harry Roque, and Mayor Herbert Bautista. Ikaw ba ay nararapat sa akin? Alay Batanggenyo, kumanta nito. According to Mayor Sara, she's very thankful for all the love and support that the BBM Sara unit team is getting. Although Marcos and Duterte are not usually together during campaign activities, Mayor Sara said their supporters have nothing to worry about because as a matter of fact, this is part of their strategies. Ganun talaga po ang strategy ng unit team dahil hindi po pwedeng magsama kami lagi. Otherwise, hindi namin makocover ang buong Pilipinas. Kung saan man siya pumunta, dala-dala niya ang Bongbong Marcos at Sara Duterte at ganun din na ako. BBM has no public event today, but yesterday, both Mayor Sara and him attended the birthday celebration of Pampanga Vice Governor Lilia Pineda. Well, kahapon, wala man silang endorsement, but I am honored that I was invited doon sa kanyang birthday party and I'm happy na nabigyan ako ng pagkakataon na bigay ng mensahe sa mga tiga Pampanga. After visiting Batangas, Mayor Sara went straight to Oriental Mindoro where she met some local officials and her supporters. Ginagamit nga ba ni Mayor Dumagoso ang kasikatan ni Mayor Sara Duterte kaya kinakabit sa kanyang pangalan para dito sa kampanya? Anyway, pag-usapan natin maya-maya yan para higit nyo maintindihan. Pangalawa na ating pag-usapan ay itong muling paglilinaw ng Malacanang na wala silang i-endorso. Wala pang i-endorso o walang i-endorso si Pangulong Duterte sa mga presidential candidate. Kaya't yung mga galawan ngayon na mga kalyado ng administration, inangangahulugan lang na meron silang sarili lang diskarte yun. Walang approval o walang go signal mula sa Pangulo. Ang Pangulo independent pa rin sa kasalukuyan. Okay? Sa isong ito. Okay, itong pag-usapan natin ay itong una, tulad na sinabi ko, ginagamit nga lang ba ng Dumagoso Camp ang kasikatan ni Mayor Sara Duterte Carpio, anak ng Pangulo at kandidatong Vice President ni Bongbong Marcos?
doon sa kanyang pag-ikot sa ilang bahagi diyan sa Mindanao. Kaya po ito napapag-usapan dahil ho kasi na iniwan ni Isko Moreno si Willie Ong na kanyang official na candidate nang siya magpunta ng Mindanao, tapos ang kanyang ginagamit doon at ginamit ng kanyang taga-suporta ron ay Isko Moreno, Sara Duterte. Na hindi naman ito nagugustuhan ng kampo ni Sara dahil sabi niya, hindi naman ho ito nila tinatanggap. So malinaw na ginagamit lang, parang ganon. Kaya ngayon ang ating tanong, ito'y ginagamit lang o ano ba talaga ang gustong palabasin dito ng kampo ni Moreno? So parang traditional politician ang galaw. Galawang hindi maganda. Pero mabuti lang at kaagad-agad nagpaliwanag ang kampo ni Mayor Sara Duterte at sinasabi nila na walang paghihiwalay siya, hindi siya hihiwalay kay Marcos. Mananatili yung kanilang samahan at coordination bilang kandidatong Pangulo at Pangalawang Pangulo sa unity team. At hindi sila pwedeng magpunta sa iba. So kaya ngayon lumalabas na talagang ginagamit lang dahil nga sikat at kilala. Yun ang masakit. Pero doon sa issue naman ho ng pag-iwan kay Dr. Ong, ayun naman ang ibang usapin. Ibang issue yan na maaaring iba rin ang dating. Kaya masalimuot itong galawang ito. Nakapagtataka lang, si kampo lang ni Moreno ang gumagawa nito eh. Yung kandidato ng ibang kandidato, pinaninindigan nila ang kailang kasamang vice president, kasama nila sa kahit anong oras at araw eh. Ayaw ko nang banggitin. Yung ibang kandidato, meron din vice presidential candidate, hindi nila iniiwan eh. Si Moreno lang talaga ang dating iba. Kumbaga sa salita sa Southern Tagalog namamangka sa dalawang ilog. So napakahirap pagkatiwalaan ng gano'n. At masakit yan sa isang kandidatong katulad ni Ong, ayaw lang magsalita o nagsasalita, mabait pa rin. Pero siyempre, tao lang yan. Ikaw ba niyang iwanan? Mga kampanya na iniwanan ka tapos pagdating doon sa pupuntahan ibang lugar, iba ng pangalan ang dinadala. Di ba ang ibang klase yun? Mahirap at maduming politika. Traditional politician galawan. Hindi maganda yan para sa ating mga botante. Hindi yan maganda yan sa hinahangad nating mga pagbabago sa politika dito sa ating bayan. Sige, bahala po kayo mag-react, comment sa isyong ito. Nakakagamitan. Okay? Pangalawa na ating pag-usapan, ito nga po, muling nilinaw ng Malacanang sa magitan po ni Secretary Carlo Nograles, tagapagsalita ni Pangulong Duterte, na walang ini-endorso si Pangulong Duterte sa ngayon. At hindi kailangan, maliban lang kung kinakailangan, saka lang daw gagawin. So ito ay pagpapatunay na hindi totoo yung kinakalat na mga balita ng kampo dyan sa Maynila na papunta si Pangulong Duterte sa kanila para tulungan ang kanyang kandidato. Again, propaganda, hindi totoo. Mas paniwalaan natin ang sinabi ni Pangulong Duterte at sinabi ni Secretary Nograles na siyang spokesman na walang ini-endorso ang Pangulo kahit sino. At mukhang yan ang gustong gawin hanggang sa huli. Ay, di ba ang linaw-linaw niyan? So, nanggagamit. Bakit ba itong ibang kandidato, isa namang grupo ito. Mahilig manggamit ng pangalan ng may pangalan at political party na may kung ano-ano. Pati yung paglipat ng MRRD. Yung grupong ilan dyan na taga-MRRD, wala rin kinalaman ng Malacanang doon. Parang sarili lang galaw yun. Parang yung ibang DDS, ganun din. Yung maraming DDS na kay Bongbong Marcos, Sara. Di ba nagsalita na yung isang original na DDS dyan? Kakaunting DDS ang humiwalay, mas maraming DDS ang nakay Bongbong Sara Duterte. Kaya ang tanong dito, ano ba ito? Original na DDS laban sa MRRD? O yung DDS na original laban doon sa kakaunting DDS? Ayan. So DDS versus DDS ba yan? Kasi merong DDS na talagang nakay Marcos at Sara, hindi umaalis. Marami yun. Kilala ko pa nga yung iba. Meron namang ibang DDS na nagpapakilala na kay Dumagoso na. Meron ding MRRD na nando din. So, yun na nga. Kaya natin nababanggit. Naglalaban na ba yung taga-suporta ni Pangulong Duterte? Pero hindi pa naman. Kaya nga lang nagkahiwalay sila pero majority pa rin na kay Bongbong Sara Duterte yung original at mas marami. Yun ang sinasabi nila. So, para malinaw. Pero alam niyo, hindi dapat yun ang inaasahan eh. Dapat ang isang kandidato ay nakapokus sa kung ano ang kanyang kakayanan, gagawin, solusyon sa problema ng bansa. Hindi yung pinapasok niya at ginagapang niya yung ibang politiko
ginagapang nila yung ibang kandidato. Maduming galaw yun eh. Bakit hindi kayo magkanya-kanyang galaw at magpalakas kayo ng inyong mga pwersa at taga-suporta? Tapos pumukus na lang sa inyong plataforma. Bakit ba nyo pinapasok itong ibang mga kandidato, sinisira nyo? Parang ganun ang dating. Madumi ang galaw. Hindi ko maintindihan kung bakit. Hindi ko alam kung anong lingwahe ang gagamitin ko para i-describe yung kanilang galaw eh. Sila lang naman eh, yung ibang kandidato hindi ganyan eh. Focus sila sa kanilang plataforma. Itong isang grupo mukhang kakaiba talaga ang galaw eh. Magaspang, ano ba tawag dito? Malikot na galawan. Traditional politician, samantalang tutusin, bata pa naman. So, malabong makakuha ng suporta sa taong bayan ng ganyan. Nanunulot, ano ba yan? Nanunulot ng ibang kandidato, nanggagamit ng pangalan ng may pangalan, parang ganon. Nambubuli sa mga ibang kandidato, hindi maganda yun. Pati yung Pangulong Duterte nananahimik pa until now, ay parang pinapalabas nila, kanila na. Ay hindi naman totoo. Di ba? So, kayo na pong bahala, mag-comment, react sa isyong ito. Pero ang malinaw, inuulit ko, yung Bongbong Marcos, Sara Duterte, walang pwedeng gumiba. Ginamit ng iba yung pangalan ni Sara, hanggang doon lang yon. Hindi bibit, hindi mawawala si Sara kay Marcos. Hindi mawawala si Marcos kay Sara. Matindi yung kailang kasunduan. Yan ang matibay. At yun nga ho, dahil kung bakit sila laging number 1 sa kahit na anong survey. Local, national, anumang mga survey, anumang company ito, anumang grupo yan, laging number 1. Kasi nga ho, solid. Unity team, pagkakaisa. At maganda ang kalang plataforma kumpara dun sa ibang ang ginagawa ay makakuha lang ng simpati o suporta sa kahit na kakaibang galaw. Hindi ko alam kung bakit, ang hirap describe talaga. So, importante kayo po ng mga viewers, kayo po na mga naniniwala sa channel na ito, malayang malaya po kayong mag-comment, react sa mga bagay na ating tinatalakay dito.